So, ayun, good morning. So, discuss na pala yung buong scope ng project. Okay po, so ito na yung na-develop natin na system. So, ito yung ating LCD. Tapos, ito yung ating keypad. Yan. Tapos, sa gilid, nilagyan ko nung Arduino port or yung serial port. Para if ever na meron kayong i-code or gustong idagdag sa part nyo, so pwede nyo pa rin isaksak sa laptop nyo para makapag-edit. Sa lower part, so meron tayong 5 port dito. Okay, so yung 3 port, so ito yung sasaksakan ng mga soil moisture sensors. So ito yung parang tinidor. So ito, wala namang orientation, so kahit magkabali-baliktad dito sa tatlo is walang problema. Wag nyo lang pong isasaksak dito. Ano po? So ganun po. Tapos sige, saksak na natin. So ganun lang siya isaksak. Ayan. So bali yung tatlo dito po sa right side. Bawal na bawal po isaksak dito. Okay po. Then para naman sa yung 2 port dito sa left, so ito naman yung para sa humidity and temperature sensor. Okay? So ito crucial kasi bawal ito magkabaliktad, no? So mapapansin nyo yung isang wire is red lang. Tapos yung pangalawang wire is merong red and black. Okay? So saan isasaksak yung red? So dito sa pinaka left side, naglagay ako dyan ng 2 tuldok na pula. So sana kita sa video. So ayun, itong dalawa. So doon nyo po isasaksak yung red wire lang sa pinaka left. Okay? Yan. Tapos, yung katerno niya na black and red, syempre dito na lang sa kabila. So again po, bawal na bawal po magkabaliktad. Okay? Tapos itong dalawa na to, bawal na bawal din may saksak dito sa 3 port. Okay po? So malinaw. Tapos, last is ito. Kung makikita nyo, meron tayong saksakan dito, no? Sa ilalim. So, ito naman po yung para sa saksakan ng water pump. So, hindi sa ketchup, no? Joke lang. Itong sa water pump. So, ito yung ilulubog natin sa timba natin para maghigop ng tubig palabas, para magbigay ng tubig dun sa sprinkler natin. Okay, so yung plug po niya dito po isasaksak. Yan, sa pinakailalim. So ganun po ang setup. Tapos ito namang system natin, merong plug, AC plug. So ito na lang po yung sasaksak nyo sa outlet natin sa sa bahay or sa school man or sa extension man. Okay? So ito po 'yan. Tapos for testing purpose, kasi wala naman po kaming garden sa bahay, so gumamit lang ako ng 3 glasses of water. So dito ko ilalagay yung soil moisture. So again, since yung tubig is conductive, so pwede siyang gamitin as for testing. Pero sa part nyo, syempre sa lupa natin ilulubog yung tinidor. So explain ko mamaya rin sa siguro separate video kung paano gumagana yung yung soil moisture sensor. Pero for the meantime, lagay ko na muna siya dito. Yan. Tapos saksak ko na to. Okay, so power up natin yung yung device. Okay, so yun yung current date natin, current time. So tingnan natin tong sensor readings. Ayan. So kung makikita po natin, merong reading yung soil moisture kasi nakalubog siya sa tubig. Okay? Tapos yung RH is relative humidity, then temperature is 26 degrees. So question po, sir, bakit po 80% lang yung reading ng soil moisture? And naka-submerge na po sa tubig. Okay po, so, di ba nga po sa science, ang pinakamalinis po na tubig is yun po yung purely conductive. So,
it doesn't mean na nakalubog sa tubig, is dapat 100% po yun. Okay? So, ibig sabihin, meron pa ring resistance yung tubig natin. So, ganun din sa lupa. Pag nilubog nyo siya sa lupa, so yung impedance nung between 2 points, yun yung susukatin ng soil moisture. Okay po. So, back tayo. Next, sabi press letter B raw if view schedule. Yan. So, set natin yung schedule siguro. Pag magsaset kayo ng schedule, okay, letter B. Tapos, meron dyan AM, PM. Tapos, pag daw siya set, press A. Set schedule. So, dalawa yan. 1 and 2. Kapag yung 1, so yun yung first. Pag yung 2, yun yung second. So, try ko pindutin yung 1, dapat may lumabas na first. So, ibig sabihin po niyan, yun yung first dispense. So, siguro set natin ng 8:10 AM. Yan. Set. Tapos, pwede nyo reset yung sa hapon. So, 1600 is equals to 4 o'clock PM. So, pag isa-set nyo yung sa hapon, so, set. Tapos, since second dispense, pinutin nyo lang yung number 2. Second. Okay, sabi natin 4:30. 16:30. Then, press lang yung hashtag. So, ayun. Tanggalin ko to sa tubig. Tanggalin ko yun sa tubig. Yan. So, may lumabas po sa LCD. Soil moisture is low. Proceed to watering. So, yan po yung napag-usapan natin na meron siyang auto-suggestion. No? Kasi, ito, wala naman po sa tubig. So, magsasuggest po siya na diligan niya. So, based sa napag-usapan natin, if wala po kayong response dito, auto niyang didiligan yan in 2 minutes. Okay po? Then, kapag pinress nyo naman yung letter B, pag sinabi nyo na no, yan. Babalik siya sa homepage. Ngayon, kahit hindi na maganda yung soil moisture, wala nang pakialam yung system na yan. Kasi ang iniisip niya, ang response nyo is no na. Okay po? So, ang gagawin natin dyan, pag gusto nyo pa rin, magkaroon ng auto-suggestion, pipindutin nyo lang tong D. Ibig sabihin nito, reset flag. Yan. Parang ano lang, sinasabi nyo sa kanya na gusto ko na uli ng auto-suggestion. Okay? So, try natin na i-watering natin siya. So, press A daw, yes. Dapat umandar itong motor, yung air pump. Yung water pump. Pag kinlik ko tong yes. So, yun. So, naandar na. So, ang gagawin naman natin, so maglubog tayo ng dalawa kasi ang requirement lang naman is, let's say 50% lang. Lubog natin itong dalawa. Yun, watering process is done. Kasi po, na-meet na niya yung 50% na requirement. Okay? So, ganun po siya gumagana. Try naman natin na baguhin natin yung schedule. 7:45 na yan, no? Siguro ilagay natin 7:47. First. Okay? So, sensor readings. So, 82%. Ibig sabihin, mataas, ano? So, ngayon, pagpatak ng 7:47, di ba, meron siyang schedule ng watering. So, dapat dyan, wag niyang i-on yung water pump. Ang sabihin lang niya is, okay naman yung, okay naman yung watering. So, dapat i-done lang niya yan. Kumbaga, skip lang natin kasi, nakalubog itong soil moisture niya eh. Diba? Pero kung hindi basa itong soil moisture, so magwa-watering siya. Pero since nakalubog, i-skip lang po niya yan. So, hintay lang natin. Mag 7:47.
So yun, watering is done. Pero hindi nag-on itong water pump kasi nga po, good pa po yung soil moisture reading natin, no? Okay, next. Tanggalin ko muna ulit, oh. Tanggalin ko muna ulit. Siyempre, magsasuggest yan. Kasi walang hindi siya basa. So, inom muna natin, no? Tapos, i-schedule ko ulit ng 7:48. Set schedule. First, 7:48. Okay. Sensor reading. Oops, basa. Basa yung sensor. Yan. So, yun. Watering process is ongoing. So, nag-on po yung water pump, no? So, kung makikita nyo, sir, pasado naman. 30% eh. Bakit po nag-watering? Kasi po, iaakyat po niya yung soil moisture sa upper limit. Sa upper limit po, so which is 50%. So, kahit pa pasado yan sa 30%, basta nag-watering process, i-on pa rin po niya yan hanggat hindi po yan naka 50%. So, maglubog tayo ngayon ng sensor para umabot siya. So, try natin siguro dalawa. Yan. Watering process is done kasi po nag-submerge tayo ng dalawa. Okay? So, ganun lang po gumagana yung system. Then, sa second schedule naman niya, sa hapon, so yun, pag nag-4:30 na, so ganun ulit. Mag-i-schedule po ulit yun. So, again, pag tinanggal ko to, tissue. Basa kasi. Sensor. Yan. So, sir, bakit po 8% na lang? Hindi naman po nag-suggest. Kasi nga po, di ba, nag-no tayo kanina. So, ipapaalala ko lang po ulit, kapag po tayo nag-no, ang ibig sabihin po nyon is parang dinedecline natin yung auto-suggestion ng system. So, ang gagawin lang po, para ma-on uli yung auto-suggest, pindutin lang po yung D. Okay po. Yan. User response plan. Reset. So, magsasuggest na po yan. Okay po. So, kasi mababa na yung soil moisture. So, ganun lang po yung system. Salamat po. So, bale, okay na po ito to ship. So, bali kayo na lang po ang bahalang mag-provide ng hose. So, be careful po ha, kasi napansin ko yung size nito is mas malaki lang ng kaunti dun sa sprinkler device. So, makikita nyo. So, pag bibili kayo ng hose, dito kayo magre-refer sa tawag dito, sa saksakan ng water pump. Kasi mas maliit ng konti yung sa sprinkler. So, kunin ko saglit yung sprinkler para makita nyo. Ito po yan, Yan. So, ang gagawin nyo, bibili lang kayo ng hose na sasaksak dito, then yung other side, papunta rito. Para pag nag-on na itong water pump, yung tubig po, ibubuga natin dito sa sprinkler. So, iikot po yan para makapag-dilend. Okay po. So, yun lang po yung scope ng buong system. Thank you.